Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang dibdib ko. Ay wait, baka makapiright tayo. Welcome to Pretty Petty the Podcast. Hello and magandang araw to all the pretty people out there. I hope everyone's having a great day. Ang tagal nating nawala kasi sobrang busy natin the past few weeks. And ano bang mga nangyari the past few weeks? Nagbakasyon tayo sa Bohol. Tapos birthday din ni Jowa and ng kapatid ko. Tapos yung friend ko from Dubai bumalik. So meron kaming mini reunion. Tapos may mga inasikaso lang akong mga government responsibilities. Basta, ang daming ganap. Sobrang dami ng ganap. And I'm just recently getting back into the groove. Kaya ito tayo ngayon. Nagre-record tayo ng panibagong episode. Now, I just want to say this. Guys, please, magpakabait na tayong lahat. Utang na loob, magpakabait na tayo. Bakit kanyo? Kasi recently, may pa-trial period ang impyerno kung gaano kainit doon. Diyos ko Lord, sobrang init the past few days or weeks. Alam mo yun, yung kakaligo mo pa lang, paglabas mo ng banyo, pagpapawisan ka na agad. Yung fresh na fresh kang lumabas ng banyo. Pero wala pang 5 minutes, naglalawa na ang kilikili mo sa init. Ganyan ang nararamdaman ko ngayon. Parang ngayon, kakaligo ko lang. Pero pinagpapawisan na yung noo ko. Taray. And another life update. So, nagpunta kami ng Dingalan, Aurora during the Holy Week vacation. And on our way there, na-aksidente kami. Okay? So na-involve kami sa isang multiple car collision. Taray, multiple car collision. First time ko ma-experience yung ganong klaseng accident at that level. Kasi parang may 3 cars and 1 motorcycle involved dun sa collision. So, ang nangyari is the car at the very front nung line, kasi medyo alam mo sa probinsya, di ba? Parang one way lang yan eh. Isang papunta, isang pabalik. So, halos pila yung mga kotse. Tapos, so yung unang-unang kotse, sa unang-unahan, nag-brake kasi meron daw sumemplang na motor. Tapos yung sumunod na kotse, which is yung kotse ng friend namin, nakapag-brake naman. Tapos sa likod nun, may motorsiklo medyo sumingit. So, nakagitna siya sa amin. So, kami na yung susunod. Nakapag-brake naman kami. So far, okay naman ang lahat. Wala namang disgrasya. Ang kaso mo, yung kotse sa likod namin, yun yung sumalpok sa likod ng kotse namin. So, based dun sa mga dashcam footage, nakapag-brake naman yung kotse sa likod, kaso sobrang niyang bigat. Kasi merong siyang dalang trailer na may lamang buhay na baka. As in baka. As in cow. So dahil din siguro sa bigat nung dala niya, hindi kinaya nung brake. So tumama yung kotse nila sa likod namin. So medyo ma-hassle lang yung mga nangyari. Pero it is what it is. Okay? End of the day, okay naman kami. Wala namang nasaktan. And nasettle naman nung nakabangga yung expenses. Though kulang pa din based dun sa actual amount ng pa-repair. Siguro mga 2 weeks din kaming walang kotse. Walang ginagamit na kotse. So medyo mahirap gumalaw. Anyway, last week also, nakapagbakasyon tayo sa Bohol. Last week nga ba yun? Parang last week. Umuwi kasi yung best friend ko from the US kasama yung husband niya. So nag-out of town lang kami para makapag-catch up. Technically, this is our first out of town trip. Ang tagal na namin magkakaibigan, almost 30 years na. Pero ngayon kami nakapag out of town. So, masaya naman. Although hindi kami kompleto, pero masaya naman. Meron din tayong ni-record na episode dyan sa Bohol. So, watch out for that. Siguro after this episode, yung susunod yun na. Ilalabas na natin yung ni-record nating episode sa Bohol. Okay. Ang dami ko ng chinika, pero hindi pa tayo nagpapakilala. Okay, pakilala muna tayo. Ako nga pala ang inyong millennial tito, si Tito Alvin, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman hinihingi. In this podcast, we will talk about different social dilemmas and trending issues. Tutulungan namin kayo to think if certain behaviors ay tama ba o mali. But in this podcast, it's going to be pretty or petty.
If it is your first time here, consider following us in Spotify or subscribing to our YouTube channel. Depende kung saan ka nakikinig. Kung nasa Spotify ka, konting lambing naman dyan, mga friends. Consider giving us a 5-star rating when you get the chance. And in addition to that, you may also follow our Facebook, Instagram, and TikTok page by going to the link you see at the bottom of your screens. Yung mga nandyan. Yan. So, simulan na natin ang topic natin for this week. Medyo matagal tayong nawala, no? Pero hahabol tayo sa mga issues na nangyari the past few weeks. Siguro mga a month ago, naging trending ang singer na si Shaira na binansagan ding Queen of Bangsamoro Pop. Okay. I know familiar kayo kay Shaira. Sumikat siya sa kanta niyang entitled na Selos. So kung narinig niyo yung intro natin kanina, yun yung trending niyang song. Nasikat all over TikTok, and ano ba ang naging problema? Malalaman natin yan sa ating next segment, which we call Story Time. So ito na nga mga pretty people, sobrang naging patok sa masa ang song ni Shaira na Selos. Maririnig mo madalas yan sa TikTok hanggang ngayon naman medyo naririnig ko pa siya, although nag-die down na ng konti. Pero naririnig ko pa rin siya nonetheless. Meron din siya mga dance or dance challenge na ginagawa sa TikTok maririnig mo rin yan sa mga jeep, sa mga public transpo, sa mga tindahan. May nakikita din akong video before kung saan nagpe-perform si Shaira sa mga events and kinakanta niya itong song na to. So, it is safe to say na hit sa mga tao yung song ni Shaira. Kaso, eto na nga. Ito na ang chismis. Dahil sumikat nga yung kanta niya, marami na nakarinig. Tapos, may isang netizen na nakapansin na yung melody ng Selos ni Shaira has the same melody ng kantang Trouble is a Friend ng isang Australian singer-songwriter and actress na si Lenka. Sa madaling salita, may issue ng copyright infringement. Mabigat. Copyright infringement. Okay, so if you can't remember, si Lenka guys, sumikat siya nung late 2000s with her song The Show. Yung I'm just a little bit caught in the middle, life is a maze, and love is a riddle. Basta yun na yun. Baka ako naman ang makopyright sa ginagawa ko. I-YouTube nyo na lang para mas madali. Or kung Gen Z ka, tanong mo sa tita or tito mo. For sure, alam nila yung kantang yan. Okay, balik tayo sa kwento. So, itong si concerned netizen, nagpunta sa IG page ni Lenka para isumbong itong narinig niya na may isa pang artist na gumagamit ng melody ng song niya, to which is nag-respond si Lenka na they are aware of the issue and that they are already taking legal actions. Ngayon, kumalat na sa internet ang issue na ito and yung mga netizen ay hati sa mga opinion about it. May mga nagsasabi na tama lang na ni-report sa kampo ni Lenka ang nangyari kasi nga, it is technically copyright infringement. Yung iba namang Pinoy, nagkiklaim na bakit kailangan daw i-report at mistulang hinihila pababa ang kapwa nila Pilipino. Bakit hindi na lang daw tayo maging masaya sa mga accomplishment ni Shaira when it comes to her music? Meron pang nagsasabi na ni-report yung kanta ni Shaira kasi nga daw siya ay isang Muslim. Mabigat na paratang yan. Ngayon, dahil dito, yung music agency ni Shaira, which is AHS Music and Entertainment, they voluntarily removed the song and music video of Selos in all streaming platforms, including Spotify. Naglabas na din sila ng official statement about the issue asking for an apology. And they also admitted that the melody used in the song is in fact from one of the songs ni Lenka. Sabi din nila is that they are working with Lenka's team to make Selos as an official cover. So, hindi ko nababasahin yung statement kasi medyo mahaba. Lagay ko na lang siguro yung link ng official statement nila sa episode description nitong podcast episode. Okay? End of story. Okay, so, ito na nga.
So, nakakasad itong storya to in many different ways and nagiging makalat na din siya online. Well, during that time na kasikatan nitong issue to, medyo makalat ang mga nangyayari online. Okay? It is sad kasi sayang yung talent ni Shaira and all her efforts are put to waste kasi hindi na mapapakinggan yung song niya sa mga online streaming platforms. Also, I cannot blame Blanca's team kasi intellectual property rights nila yung iniingatan nila dito. Ngayon, bakit ko nasabi na ang messy ng issue na to? Some people kasi claims na Shaira's song was reported due to the fact that people are mad of Muslim people. Okay, it is a form of discrimination daw towards Muslims and that the majority wouldn't want a person from the Muslim community to be successful. Siguro hindi naman lahat. Feeling ko hindi naman eh. Ako personally hindi. Wala akong pake, to be honest, kung Muslim si Shaira or hindi. So me speaking personally, hindi yun yung iniisip ko about the issue. Actually, when I was doing my research on this issue, meron pang isang song si Shaira na ganito din ang nangyari. I mean, meron kasi siyang isa pang song na titled ay Forever Single and then in parentheses walang jowa. So this time naman, kinuha naman yung melody sa isang Indonesian song. When you actually read the lyrics of this song, medyo problematic siya. For me, medyo problematic yung song in a sense. Kasi sabihin na natin na yung context ng song ay yun yung madalas na sinasabi or tinatanong ng mga toxic mong kamag-anak tuwing may reunion, which is, kailan ka ba magkakajowa? Parang ganyan. So as far as I know, tinanggal na din itong song na to in all streaming platforms. Pero lyrics aside, parang may pattern na nangyayari sa mga songs ni Shaira. So hindi lang ito isang beses lang nangyari, hindi lang 2 beses, actually parang 4 times yata. I'm not sure don't take my word for it, pero parang 4 na kanta ni Shaira ang ganito ang nangyari. And upon sleuthing ng ibang netizen, apparently, yun na nga, meron pang 2 pang songs. Ang ganito ang sitwasyon. Kumbaga yung melody ng kanta ni Shaira came from a different song. So, yung mga kantang yon apparently na-take down na din siya from all streaming platforms online. So, ano ba ang take ko dito? Okay, so it is really unfortunate that this happened to Shaira and her team. But we have to admit that meron tayong rules na kailangang sundin or we have rules to follow when we talk about intellectual property rights. Kaya nga may mga copyright laws and rules tayo na sinusunod to protect artists and their works to be stolen by other artists. So, meron naman talagang mali on side of Shaira's team. Huwag na natin i-deny yan. Hands down yan. May mali naman talaga. Huwag na natin ikaila na may pagkukulang from Shaira's team. So, explain lang natin kung ano yung pagkukulang, kung ano yung mali. Okay? Yung main na pagkakamali nila is copyright. Okay? Ano ba yung copyright? So, copyright in music refers to the exclusive, tagal ko din nakapag-podcast. Nagkakamali-mali ako. Okay, ulit. Copyright in music refers to the exclusive rights granted to creators or owners of musical works. These rights include the right to reproduce, distribute, perform, and display the work. Using copyrighted music in your social media content without permission could lead to copyright infringement, which may result in the removal of your content, account suspension, or even legal action. So, ang ibig sabihin nito is that kung ikaw ay isang artist, meron kang exclusive right to produce, distribute, and display yung gawa mo. Whether it is music, art, writing, images, etc. Now, nobody cannot use these things and claim it as their own, and especially other people cannot profit or gain monetary compensation using these works. Kasi nga, that is considered as stealing. Sa case ni Shaira, same yung melody na ginamit. Obviously, magkaiba yung lyrics, but the melody used is the same.
Yung kay Lenka, medyo mabagal. Tapos medyo mabilis yung kay Shaira. So, Tito Alvin, tanong ko lang, kahit ba iniba ko yung tempo or bilis ng melody ng original song, pwede pa ba akong makopyright? Ang sagot dyan, yes. Regardless kung pinabagal mo or pinabilis ang melody, kung madedistinguish mo pa din yung tunog from the original, pwede ka pa rin makopyright claim. Ngayon, yung ibang netizens, may mga balik na tanong, bakit daw yung mga kanta ni Michael V hindi naman nakaka-copyright? Valid question. Totoo lang, napag-isip din ako oo nga naman, bakit nga naman yung kay Michael V hindi nakaka-copyright? So, sa mga young listeners dyan, sumikat si Michael V sa show na Bubble Gang. So, na sumikat yan nung late 90s, early 2000s. The show usually parodies different TV shows, sketches, famous people, and advertisements. Ngayon, si Michael V is notoriously known to make parodies of songs. Kukunin niya yung song, tapos papalitan niya yung lyrics para maging funny, maging katawa-tawa. Some of his famous works were yung Gusto Ko Nang Bumigay, which is a parody of the song Gusto Ko Nang Bumitaw of, sino yun? Basta may isang singer nun, si Morissette ba? Yon. Ang isa pa niyang sikat na kanta is Waiting Here sa Pila, which is a parody naman of the song Raining in Manila by Lola Amor. Lola Amor. Basta, yun na yun. So, bakit si Michael V nakakalusot sa copyright claims? Ganito yan. When the song is used as a parody, you may be protected by fair use. Okay, naku, ang dami naman technical terms ito. Meron ng bago, fair use naman. Sige, explain natin bit by bit. Kapag sinabi nating parody, it is an exaggerated imitation of the original that usually conveys humor, satire, or commercial, social commentary. Okay, when we say fair use, it is a section or clause sa copyright law which permits a party to use a copyrighted work without the owner's permission kung ang purpose ay criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, or research. Okay? Medyo malbigat pa rin pero at least mas malinaw na lang konti. Ngayon, sa case ni Michael V, yung mga songs niya ay considered as parody. Therefore, can be used without permission from the owner due to fair use. That's why walang copyright claim or copyright infringement. Okay? Gets ba yun? So, kung ang purpose ay parody, posible kang maprotektahan ng fair use. Okay? As long as parody, ha? As long as parody. Now, if we are going to look at Shaira's case, okay, hindi considered na parody yung song niya. And it's more considered as lyrical adaptation rather than a parody. Lyrical adaptation kasi, ginagamit mo yung melody and you supply your own lyrics. Feeling ko naman yung kanta ni Shaira hindi ginawa para maging katawa-tawa. 'Di ba? Meron yung lyrics siya medyo may sense naman Parang upbeat love song pero hindi siya parody. Pero guys, ito, hindi lahat ng parody lusot sa copyright claims. Case-to-case basis pa din yan. Kaya mas maigi pa din na before you use somebody else's work, it is better to seek permission first. Also, na-notice ko lang na yung mga recent parodies ni Michael V, puro mga OPM songs. Pansinin nyo yan. Meron bang ilan na foreign song siyang pinaparody pero majority OPM. Okay? Ito, sarili ko lang tong thoughts. Ito lang iniisip ko. Siguro kasi, kaya OPM ang pinipili niya, mas madali kasi magpaalam from the original owners nung kanta. Or in the event na mag-file ng copyright claim itong si OPM owner, mas madali silang makikipag-areglo. Kasi Pinoy to Pinoy. Di ba? Gets nyo ba? I don't know, pero I think Michael V already mastered the art of parodies, kaya pag nag-release siya ng parody songs, alam niya na walang butas at walang magkiklaim. So, paano yon Tito Alvin? Kapag gumamit ako ng song ng ibang artist, matik na bang makaka-copyright yan? Ang sagot dyan, oo at hindi.
Hindi, kasi depende pa din yan sa original artist or song owner kung magfa-file siya ng claim. Kung hindi siya nag-file ng copyright claim, di swerte mo. Sana all. 'Di ba? Sana all ganon. Also, depende din yan sa purpose mo. Kung yung paggamit mo ng song is for personal or private use only, hindi ka makaka-copyright dyan. Okay? But, the moment na ilabas mo yan publicly or pinagkakitaan mo na yung copyrighted material, tapos nakarating yan sa owner, ayun lang. Magsimula ka na mag-ipon ng pera para sa lawyer. Charot. So, for example, ano ba? Meron kang music na gagamitin mo as a musical piece para sa isang company, internal company contest. Private yon, hindi naman ilalabas para pagkakitaan ng mga kumpanya, di ba? Hindi mo yun, kumbaga yung paggamit mo ng song sa contest doon sa private event, hindi ka makaka-copyright dyan. But, the moment na yung video mo, recorded video, nilabas ng company sa YouTube nila or nilabas mo sa YouTube mo, yan, pwede ka na makopyright. Kasi hindi na siya private. Public na siya. Nagigets ba? Gets siya ba yung logic? So, for example, isa pang example, meron kang song na ginamit para sa slideshow. Meron kang ginagawang slideshow para sa isang family reunion. Pag pinlay mo yun sa family reunion, walang copyright doon. Hindi ka makaka-copyright kasi privately mong ginamit. Pero the moment na yung same PowerPoint presentation na yun, na ginamit mo yung kanta at in-upload mo yun sa YouTube or sa Facebook or sa TikTok, posible ka nang makopyright. Gets? Okay. Ngayon, ang tanong, agad-agad ka bang makaka-copyright claim? Okay. Ngayon kasi, in this day and age, no, kapag nag-upload ka ng content sa social media, most of the time, yung mga platforms like Facebook or YouTube, meron na silang algorithm that detects music that was used on your videos. Kapag na-detect ng platform na yung video mo contains copyrighted material, usually, hindi nila ina-allow yung upload. Or, tatanggalin nila automatically yung video mo. Meron din namang ibang instances wherein, ito sa Facebook lang to nakita mag-mute yung audio. Magtutuloy-tuloy yung video, pero walang audio. I-mute nila yung audio kasi nga copyrighted yung material. Gets? Gets? So, may mga ganung klaseng eksena yung mga online platforms regarding copyrighted content. Now, nung nagba-vlog pa ako, yes, bago ako mag-podcast, several years ago, nagba-vlog din po ang tito nyo, no? Mahabang panahon ang nauubos ko sa paghahanap ng music na gagamitin sa vlogs. Okay? Napansin nyo ba na yung kadalasan ng mga vlogs halos pare-parehas na yung ginagamit na tugtog? Yung mga background music nila, halos pare-parehas na. Ngayon kasi, may mga mababait na tao na pinapayagan nila yung mga content creators na gamitin yung mga creations nila o yung music nila without any repercussions ng copyright claims. Libre mong magagamit yung music nila as long as you include their names sa credits ng videos mo. Ang tawag naman dyan, Creative Commons. Kapag ang isang creation ay may Creative Commons license, ibig sabihin you are free to use that material in any way you want as long as i-credit mo yung owner. For example, yung music na ginagamit ko dito sa podcast, yung for intro, story time, ayan. Lahat yan may Creative Commons license. Kaya free ko siyang nagagamit sa podcast without having to worry na baka makopyright ako. Dito Alvin, pwede naman palang ganun Pwede naman palang i-credit ko na lang yung original owner ng music. Di ilagay ko na lang sa content ko yung letters na CTTO or ilagay ko yung name ng original artist. Ay, Lord, hindi po ganun yun ha. Isa yan sa mga misconceptions online. Akala ng karamihan kapag nilagay mo yung letters na CTTO or credit to the owner or ilagay mo yung name ng original artist, okay na. Lusot na sa copyright. Guys, it doesn't work that way. Unang-una, tigilan nyo yung paglalagay ng CTTO or credit to the owner. Hindi yun ang tamang way of crediting the work to the owner. Ang tamang way is to include their name or pseudonym ng creator ng material.
or kung ano man ang pagkasunduan nyo, in the first place, dapat magpaalam ka muna. Kung walang paalam, hindi mo pwedeng gamitin yon. Pero, sabihin na natin na gusto mong i-credit, wag lang CTTO. Kunyari, may kinuhang picture yung friend mo, nagandahan ka sa kuha niya. Hiniram mo yung picture, tapos pinost mo sa Facebook mo, no? Tapos ang post nakalagay lang CTTO. Mali. Lagay mo yung pangalan ng friend mo. Kasi siya yung totoong kumuha ng picture. Ganun po mag-credit. Okay? Hindi yung CTTO. Manghuhula kami kung sino yung owner. Kawawa naman yung owner. Paano kung sobrang galing, sobrang ganda? Diba? Hindi siya makikredit. So, tigilan nyo na yung CTTO na yan. Nakakaloka. Galit na galit ang tito nyo. Okay. Also, nagwo-work lang yung paglalagay ng name ng original artist kung ang material ay under Creative Commons license. Kung hindi yan Creative Commons, hindi mo basta-basta pwedeng ilagay lang yung pangalan nila. You still need to seek for permission from the owner. Okay, malinaw naman yan. Okay, Tito Alvin, paano yung mga politicians na gumagamit ng songs for their jingles and yung mga commercials na ginagamit yung songs, bakit hindi sila nakaka-copyright? Okay, ang sagot dyan, most likely, yung mga politicians and advertising companies, they already ask permission from the original owner na gagamitin nila yung song for their campaign or for the commercial. Ngayon, yung paghingi ng permission, hindi yan tulad ng paghingi mo ng permission sa nanay mo kung pwede ka bang pumunta sa bahay ng friend mo. Pero ang totoo ay magde-date kayo ng jowa mo. Most of the time, binibili ang license ng song. Okay, again, most of the time, pwedeng ex-deal, pwedeng paalam lang, pero most of the time, binibili po ang rights ng kanta. Para magamit mo yung song na yon, bibilin mo yung rights sa artist o sa license agency na may-ari ng song. Ngayon, kung kaibigan mo yung original artist at gusto mo pakiusapan na gamitin yung song niya, pwede din naman yun. Ang importante, nang hingi ka ng permission. Now, kung content creator ka, ano ba ang mga ways para maiwasan mo yung mga copyright claims na ganito? Number 1, obtain a license of the song or music. Contact mo yung owner ng material and discuss kung paano ka magkakaroon ng license to use that song. Medyo suntok sa buwan niya kung papansinin ka, lalo kung maliit ka lang na content creator. Pero, shoot your shot, di ba? Why not? Number 2, use royalty-free music. Ito yung mga songs and tracks na under ng Creative Commons at wala kang babayarang mga royalty sa original owners. Marami namang dyang royalty-free music sa YouTube or Google mo royalty-free music. Okay? Tiyagaan nga lang sa paghahanap kasi nga most likely nagamit na ng ibang content creator yan. So, tagaan talaga. As in, mahabang oras ang guguguli mo kung gusto mong makakuha ng very unique na sound. Number 3, okay. Use music in the public domain. Now, ano ba tong public domain? Okay. Ang mga music na nasa public domain, it's not protected by any copyright laws and can be used freely by anyone. Kumbaga, the general public owns the music and not by any individual or organization. Papasok ang isang music or isang kanta sa public domain 50 to 75 years after the death of the creator. Okay? Ulitin ko, papasok lang sa public domain ang kanta 50 to 75 years after the death of the creator. A good example of this song na nasa public domain ay ang kantang Happy Birthday to You. Okay? Kaya kahit sa mga YouTube, kanta mo yung Happy Birthday to You, wala nang magka-copyright sa'yo kasi wala nang may-ari niyan. Okay? Nasa public domain na ang kantang yan. Next, number 4. Okay? Create your own music. Okay? I-consider mo na gumawa ng sarili mong kanta or background music. Okay? Especially kung musically inclined ka naman. Okay? Gawa ka ng sarili mo. Compose ka ng sarili mo. Or kung may kaibigan kang musikero, discuss mo with them kung pwede bang gawang kanila ng music for your own content. Isang example na naisip ko dito is yung YouTube channel ng kapatid ko, yung Forever Bike Noob. Ayan. Shameless plug na naman po ito. Okay, yung kapatid ko kasi, before siya mag-YouTube and whatnot, meron kasi siyang banda before.
And they were able to create their own music which is available din sa Spotify. So stream nyo guys kung gusto nyo makarinig ng mga bagong music, mga band, alternative type of music. So hanapin nyo lang sa Spotify yung Kupita. 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 Okay, so yung mga ginawa nilang songs, yung ginagamit niyang music sa mga videos niya. Okay, para naman walang copyright infringement kasi siya na yung owner nung kanta eh. So, pag ginamit niyo yun, akin naman 'to eh. So, sino magrereklamo, di ba? So, kung gusto niyo makarinig ng sample, ito yung sample. Ang labo mo kahit nasang dako, hindi ka mapangiti, hindi ka makausap kahit sandako, hindi ka mahuli-huli. Ang labo mo. Oh, di ba? Actually maganda eh, bongga yan eh. Now, speaking of original music, recently naglabas na din ata ng original song si Shaira. Alam ko meron siyang may lumabas sa video eh na parang yung music video may pagka AI and dati may nagiging cartoon siya. Pero original yung I think original naman daw yung music. Original yung melody, original yung lyrics. Although the lyrics is sort of parang clapback sa mga bashers niya. I find it unnecessary sa mga lyrics pero at least song niya is original and it is something that she can call her own. Kasi, ang totoo naman talaga, kaya naman natin gumawa ng original creations eh. Hindi naman tayo nauubusan ng talent and we can definitely create our own music. Ito nga recently, di ba, nauuso yung kanta ng Bini, yung Pantropiko. Aliw na aliw ako sa kantang yun. Ay, ang ganda-ganda. Napaka summery vibe nung kanta. Okay, hindi ko nakakantayin kasi baka makapiright tayo. Pero ang ganda-ganda kasi meron pa nga siya mga dance challenge, di ba? May mga K-pop idols na din na sumasayaw and kumakanta to the song of Pantropiko. Example niyan yung Eunice na K-pop group. Gumawa sila ng cover song. Si Minzy ng 21. Okay, sumali na rin sa Pantropiko Dance Challenge. And may iba na rin ako nakita mga foreigners na sumali sa dance challenge ng Pantropiko. Kasi sobrang ganda naman talaga and sobrang galing. Tulad ng sabi ko, lakas maka-summer vibes nung kanta. Parang ngayon, sobrang init. Diba? Nagpapawisan ako eh. Hirap mag-record ng init. Pero yung kanta niya is ang lakas maka-summer vibes. So, this just goes to show that we can definitely make our own original songs and make it popular in an international level. Okay, now, lastly, number 5. Okay, use music in compliance with fair use. Ito medyo tricky to kasi again, case-to-case basis ang fair use. Pero kung mapag-aaralan mo ang music na gagamitin mo at pasok siya sa rules ng fair use, edi go, gamitin mo na. Okay, so sino ba ang bibigyan natin ng verdict? Sige, yung team na lang ni Shaira, yung bigyan natin ng verdict. Kasi nga, feeling ko, hindi naman to all-out kasalanan ni Shaira. Technically, binigay lang sa kanya yung kanta eh. Kinanta lang naman niya. So, baka, I'm giving her the benefit of the doubt na hindi niya alam yung nangyari. So, ang bibigyan natin ng verdict eh yung music team ni Shaira. Okay? After all the research and contemplating, ang verdict natin sa music team ni Shaira ay petty. Okay, malinaw na malinaw yan. Though Shaira's music is not really my cup of tea, okay, hindi ko siya pakikinggan personally, I can sense naman that she and her team put a lot of effort in creating the song Selos. Kung tutusin, parang hindi naman nga kasalanan ni Shaira to, like what I've said a while ago, and more of my fault yung music agency ni Shaira. Shaira is very talented, kaya lang we have laws that protect international properties of music creators and artists.
So, kailangan natin itong sundin. Kasi hodang wala tayong masamang intention using their melodies and music, bottom line, ginamit natin yung music nila nang walang paalam. Knowing that Shaira and her team are all talented, I strongly believe naman that they can create their own music, which is, again, nagawa na nga nila, and papatok din yan sa general public. Yung talent na binuhos nila in adapting another artist's song, ibuhos na lang nila in creating their own original music. This is not a story of discrimination against our Muslim brothers and sisters. Andun lang tayo sa tama. Regardless kung Muslim ka o hindi, kailangan nating sumunod sa rules and regulations on intellectual property rights. And on that note, we will end the episode right there. Marami na naman kayong Marami? Arte. Tagal mo lang din nag-podcast, umarte ka na. So, kung may nalaman kang bagong kaalaman sa episode na to, share mo na din sa mga friends mo. Just tag us at Pretty Petty the Podcast or use the hashtag Pretty Petty the Podcast when you share this episode or podcast. Don't be shy to share your thoughts about this episode or ideas about the podcast. You can answer the Q&A portion of the podcast in Spotify or you can leave a comment sa YouTube at sa ating mga social media posts. Kung meron kang mga social dilemmas or trending issues tulad nito at gusto mong pag-usapan dito sa podcast, isubmit mo na ang topic or story mo through our submission form by going to linktr.ee/prettypettythepodcast. Diyan nyo na din ma-access yung mga links to our social media pages. Now, if you are a brand looking for brand partnership and collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at wag maging petty. Bye! Sobrang init ngayon. Alam ko masama akong tao, pero hindi ko man kalamang practice run sa impyerno. Drink your water, ha? Don't forget to drink your water. Rehydrate, people. Don't forget to hydrate.